na lindol naramdaman sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila kagabi. Pero ang paglilinaw po ng Feebox, hindi ito konektado sa aftershock sa Japan. Darito ang report. Eksakto alas 6:37 ng gabi nang maramdaman ng 5.7 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa ulat ng Feebox, nasa 12 kilometers hilagan-silangan ng Lubang Island ang sentro ng lindol. Daramdaman ng intensity 4 sa Talisay, Batangas, Tagaytay, Cavite at sa Maynila. Intensity 3 naman sa Quezon City, Makati, Malabon, Alabang at San Jose Occidental, Mindoro. Sa Bulacan at Baguio City naman, daramdaman ng intensity 2. Pero agad na nilinaw ng Feebox na walang kinalaman ang naganap na lindol sa Pilipinas sa mga aftershock na bunsod ng magnitude 9 na lindol naman sa Japan. Etong lindol na to, wala itong kaugnayan sa nagaganap na aftershock sequence dahil sa magnitude 9 na lindol sa Japan. Sa kabila ng pagpanatag ng Feebox, hindi naman naiwasan ng mga bangil ng taga-Marikina, lalo pat hindi pa raw sila lubos na nakalilimot sa sinapit nilang trahedya nang mangyari ang Bagyo Ondoy noong 2009. Kaya lang kami medyo naatig yung sinabing lumilindol yung mga bata. Parang nakiramdam na kami kung mauulit, kung ano. Pero may ilan naman tila hindi ininda ang naramdamang pagyanig. Sabi ko, sandali lang naman, bali wala naman yun. Wala. Oo. Tubig at ilang pagkaing malapit sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant sa Japan, kontaminado ng radiation. Kaya ang ilang pagkaing inaangkat galing Japan, ipinasuri na ng FDA. Mula sa Japan, narito ang report ni June Veneracion. Hindi kulturang Hapon kundi ang pangamba sa radiation ang dahilan kung bakit nung una, pinaghubad kami ng sapatos bago makapasok sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo. Paliwanag sa amin ng isang taga-Department of Health na nasa Embahada, sa sapatos daw kasi karaniwang kumakapit ang radiation. Pero nang makita ng Ambassador Manolo Lopez na walang suot na sapatos sa mga media, nagulat siya. We do not want to cause any unnecessary alarm regarding this matter. As a matter of fact, there's no need for you to come in here in your socks only. Hindi na. Even the Japanese government is not requiring any of this. Yes, even the government of Japan does not do that to their nationals here in Tokyo. So you can put your shoes. Higit isang linggo mula nang tumama ang lindol at tsunami, may mga positibo ng pagbabago. Sa pagtaya ng ating mga opisyal na nandito, bahagyang bumubuti na raw ang sitwasyon sa pangkahalatan sa Japan. Kung dati napakahaba ng pila ng mga sasakyan sa gasoline station na ito, ngayon kung makikita nyo, iilan na lang. At kung dati, limitado ang dami ng krudong pwedeng ikarga, ngayon, kahit full tank, pwedeng-pwede na. Isa lamang ito sa mga gandang senyales na dahan-dahan ng bumabangon ang Japan mula ng tamaan ng malakas na lindol at tsunami. Maswerte ang mga nasa Tokyo dahil okay na ang supply ng mga pangunahing pangangailangan. Hindi tulad sa probinsya ng Iwate kung saan may 7 hanggang 9 na raang Pinoy na ayaw lumikas ang humihingi ng tulong dahil kapos na sila sa pagkain. Ang pinoproblema na ng ilan nating kababayan sa Tokyo, ang pangambang kontaminado na rin ng radiation ng kanilang tubig gripo. So umiinom ka pa rin ng tap water? Simula nung hindi kami umiinom ng tap water. Kasi Simula nung nung sabi mong nakokontumin na yung tubig. Hindi muna kami umiinom pansamantala. Para sa ano rin. Para sa siguro sa sarili na rin. Pero tiniyak naman daw ng gobyerno ng Japan na ligtas pa ang tubig gripo sa Tokyo. Tayo naman, bahala ka na. I mean, that's your call. If you'd rather take bottled water, it's up to you. Or tap, yeah. Kung sa Tokyo ligtas pa ang tubig gripo, sa Fukushima, natuklasang triple na sa itinakdang standard ang radiation level sa tubig. Kaya binawalan na ng Health Ministry ng Japan ang pag-inom nito. Bukod sa tubig, may mga na-trace na ring radioactive material na mas mataas sa normal sa mga gatas at gulay na spinach na may ilang milya mula sa nuclear power plant sa Fukushima. Sa Pilipinas, ipinasuri na ng Food and Drug Administration o FDA ang ilang pagkaing imported mula sa Japan sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Kabilang dyan ang ilang bigas, noodle, green tea, tsokolate at ilang pampalasa. Pagkain kasi yung standard, medyo mas critical kasi ini-ingest mo. Pwedeng makontaminate yung grassland. Kakainin siya ngayon ng cows. Yung cows, kukunan natin ng milk.
And then yung milk product, gagawin nating dairy products, ihahalo sa gagawing cheese, etc., candies, chocolates. So, pwede rin pong fresh milk or processed food products. In case of ramen naman po, ano yung source niya? It's flour. Kung galing siya sa rice flour, so yung rice baka na-contaminate din po. The public should not be alarmed because the government is very closely monitoring developments and we are ready to analyze the food if we think that there is danger. Ito ang unang balita mula sa Tokyo, Japan. June Veneracion reporting. Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Customs ang pagpasok sa Pilipinas sa mga produktong pagkain mula sa Japan. At kaugnay ang balitang yan, makausap natin si Deputy Commissioner Horacio Swansing Jr. ng Bureau of Customs. Deputy Commissioner Swansing, good morning po. Magandang umaga po, Igan. Ano yung produkto yung galing Japan na binabantayan nyo na baka kontaminado ng radiation? Ang produkto na binabantayan po ng Bureau of Customs ngayon ay yung mga dairy and meat products. Okay. Bakit po nakatutok tayo doon? Dahil po yung mga Pinoy, di ba, mahilig tayo sa steak. Ito yung mga pinaparating galing sa Japan na yung Kobe at saka Wagyu beef. Tama. Oo. Kaya sa tingin namin, dapat ito ibantayan. Baka naman makakasira sa kalusugan ng mga kababayan natin. Tapos yung dairy products naman, marami siyang mga end product din, di ba? Opo, yung mga cheese at saka milk. Yogurt. Kamusta naman yung pagbabantay nyo, Commissioner? Ito po, tuloy-tuloy naman yung pagbabantay namin dahil lahat ng mga pagkain bago makapasok sa bansa ay kailangan karoon ng import permit mula sa Food and Drugs Administration. Nagkasempo lang ito dahil medyo may problema sa Japan. Kaya lalo namin pinaghipitan yung mga importations galing sa Japan. So ibig sabihin yung mga